Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. Today's video, pag-usapan natin muli itong medyo matagal na online lending app. Walang iba ang Online Loans Pilipinas. Nirequest ito ng ating followers na gawa natin ng review. Actually, sa lahat ng mga online lending app na ni-review natin dito sa ating YouTube channel, ito ang pinakamarami na siguro na gumawa tayo ng review at saka update. So sa mga hindi nasundan ang aking mga uploads regarding po kay OLP or Online Loans Pilipinas, sige, pakinggan nyo po at panoorin nyo po ang video na to mula umpisa hanggang sa dulo. Pero bago pa natin ipagpatuloy, inaanyayahan muna namin kayo na mag-subscribe sa Usapang Loan at Online Lending YouTube channel. And then, huwag kalimutang mag-comment ng inyong mga suggestion kung anong mga ula pa ang gagawa natin ng review. And then, paki-like and share na lang din po para marami po tayong matutulungan at makakaalam na ang mga ula na ni-review natin ay hindi po nakakatulong financially sa ating mga kababayang Pilipino. So, balik tayo kay Online Loans Pilipinas. Ito po ay isang sikat noon hanggang ngayon. Hindi lang po sa pangalan, kundi marami po ang umutang sa kanila at marami din po ang nagsisisi sa bandang huli. Ako, so far, nakatulong naman itong Online Loans Pilipinas sa akin. Nung hindi ko pa alam, ang total na naibigay ko palang interest at processing fee sa kanila. So sa video na to, sa description, ilagay ko po yung aking personal experience noong 2017 I think, 2017 to 2018. Nangyari po yung aking karanasan. Pero hindi pa Online Loans Pilipinas ang pangalan nito noon. Ang pangalan nito ay Mola Lending. So nagbago lang sila ng pangalan noong I think 2019. Pinalitan nila kasi ang daming bad reviews, daming bad feedbacks po sa kanilang services. Kaya, yun. At hindi po nawala, hindi rin po nahinto yung mga sumusunod sa kanila mula noon hanggang ngayon. So, gaya ng dati sa pag-review natin ng mga ula, kino-consider natin ang tatlong factor. Una, dapat rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Pangalawa, dapat hindi po loan shark. Pangatlo, dapat po hindi nag-violate ng data privacy. So, pag-usapan natin isa't isa. Una, ang Online Loans Pilipinas ba ay rehistrado sa Securities and Exchange Commission? Malaking yes po. Yes na yes. Rehistrado po sila as Online Loans Pilipinas Financing Incorporated. Yun po yung nakapangalan doon sa SEC registration nila at pati sa website ng SEC ay makikita nyo din po ang Online Loans Pilipinas Financing Incorporated. Ito po yung nasa kanilang app. So, hindi ibig sabihin na rehistrado sa SEC ay legit na sila at pwede na nating mairekomenda. Wala naman tayong ibang habol dito kundi matulungan yung mga kababayan natin para makapag-decide kung ang pinaplano nilang uutangan ay totoo bang makakatulong sa kanila. So, pasado po si Online Loans Pilipinas sa factor number 1. How about po sa factor number 2? Yung loan shark, pagiging loan shark. Loan shark ba si Online Loans Pilipinas? Kayo na po ang maghusga. Ang Online Loans Pilipinas noong 2017, 2018 hanggang 2019 na Mula Lending pa noon at ngayon hindi naman siya nabago, pati yung proseso wala namang pinagkakaiba. Ang kanilang processing fee po ay nasa 10%. Tapos ang kanilang interest po ay 1% per day. So, nasa 30% per month ang kanilang interest.
So, i-compute nyo po. Kung halimbawa, uutang kayo ng 20,000, tapos 10% ang processing fee. So, ang matatanggap nyo lang po ay 18,000. So, mayroon pong 2,000 na ibabawas charge to processing fee. Then, within 30 days, ang babayaran ninyo po ay 26,000. So, ang interest po ay 6,000. Meaning, sa loob ng 30 days, ang makukuha nilang pera sa iyo ay nasa 8,000. Tama po kayo. 8,000 po ang maaaring tutubuin nila sa pinapalabas nilang pera na 18,000. Okay, imagine niyo po ang laki, di ba? So, ano bang tawag mo sa ganitong klaseng online lending? Hindi, ano ba, acceptable ba yung interest at processing fee? Hindi. Hindi siya acceptable. Para sa akin na isa din itong palatandaan ng isang loan shark na online lending. So, sa factor number 2, expo si Online Loans Pilipinas dahil kino-consider po namin sila dito na loan shark. Ang pangatlo, yung pag-violate ng data privacy. Dati, magulo talaga to si Online Loans Pilipinas, pero mayroon tayong nakuhang latest update na nangungulit na lang daw yung kanilang mga third party collectors, unlike before na talagang nananakot at nagte-text blast. Mayroon pa rin daw text blast ngayon kasi hindi ko na siya sinubukan lately. Since na naghiwalay kami noong 2019, never na po akong umutang uli sa kanila. So, dati kasi ang daming reklamo about Online Loans Pilipinas na sila po ay hinaras, tinatakot, at pinapahiya. Pinagbabantaan pa yung kanilang mga kamag-anak. So, lahat ng mga nasa sa phone book ay nakakatanggap po ng pamamahayang text messages mula po sa third party collectors. So, sa ngayon, hindi natin alam dahil 2025 na kung totoo ba yung nasagap nating balita na nagbago sila with regards sa paniningil. Sana kung mayroon pong naka-experience lately ay ma-comment nyo po sa video na to para din po malalaman ng ating mga followers kung totoo nga bang nagbabago. Pero yung computation ng loan, yung pagiging loan shark nila ay ganun pa rin. Oo. Malaki pa rin. Malaki pa rin ang makukuha nila mula sa inyo. Oo. So ngayon, nakikita ko pa rin sila na nag-advertise sa social media at lumalabas pa rin sa mga newsfeed ko. So, again, kung kayo po ay mayroong hindi magandang karanasan po sa mga online lending app, mag-comment lang kayo sa kahit saang video namin. Mag-request kayo na gawa natin ng review para magawan po natin. At magabayan namin kayo sa mga nagpaplanong umutang dito kay Online Loans Pilipinas. Mag-evaluate po kayo sa sarili ninyo kung kaya nyo bang bayaran yung sinabi kong processing fee at saka yung interest nila. Possible din po na tumaas pa doon sa 1% per day yung kanilang interest. So mag-ingat po tayo. Ang mga Online Loans Pilipinas ay hindi po nakakatulong sa atin financially, kundi tutulungan tayong mas lalong maghihirap. Mahirap ang panahon ngayon, mahirap kumita ng pera. Tapos, yun, ang nag-take advantage yung mga nagpapautang. So, naghirap ka na nga, kaya nga humingi ka ng tulong sa mga online lending at tapos maiisahan ka pa, ang laki pa ng mga processing fee at interest. So, mas lalo kang mahihirapan. Hindi ka na makakaahon. So, salamat po. Please, sa mga hindi pa nag-subscribe, paki-subscribe po ang Usapang Loan at Online Lending. Then, please share and like sa mga videos namin. So,
check nyo po ang aming description para po sa personal experience namin dito kay Online Loans Pilipinas. So, to make a recap, ang Online Loans Pilipinas ay kino-consider namin kahit SIC registered siya, hindi pa rin siya rekomendado dito at loan shark pa din, and nag-violate pa rin siya ng data privacy kasi yun na nga, mayroon pa rin mangilan-ngilan nakakatanggap ng hindi magandang mga text messages, mga pangungulit, pananakot. Yan. Sana po ay mabago. Ito po yung hinihiling namin dati pa na magbago si Online Loans Pilipinas dahil matagal na po sila dito nagpapautang. Nagbago lang ng pangalan. So thank you very much po, hanggang sa muli. Abangan niyo po ang aming mga next reviews. Paalam po.